Yo, magandang araw mga parekoy. So meron naman tayong na-encounter na bagong makina ngayon. So China pa rin siya, yung tinatawag natin na Weichai main engine or marine diesel engine. So yun na nga mga parekoy, pag sinasabi nating makina is parehas lang sila ng mga working principle, lalo pag 4 stroke to 4 stroke yung pinag-compare natin. Yun nga lang is may pinagkaiba lang sa kanilang itsura at sa kanilang mga diagram. So dito mga pare kayo, mapapansin nyo iba ang kanyang itsura ng kanyang mga timing gears, lalong lalo na dito sa kanyang cylinder head. Compare natin sa ibang China na makina, yung ating latest video about Zeebo marine diesel engine. So dito mga pare kayo, makikita nyo na 6 cylinder lang yung ating main engine dito. At mapapansin nyo naman kaagad dito sa ating inline injection pump na mayroon siyang 6 na high pressure fuel line. So magandang indication na mabibilang na kaagad natin mga parekoy yung ating mga cylinder. So ito naman mga parekoy, sa gilid ng ating main engine meron tayong crankcase relief valve dito. So gaya ng explanation natin dati, yan yung ginagamit mga parekoy kapag ka nagkaroon ng explosion sa loob ng ating makina. So dyan lalabas yung pressure mga parekoy sa ating crankcase relief valve. So dito naman parehas lang yung ating flywheel, dito naman yung ating transmission. So gayon pa man mga pare ko, ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman nito sa kanyang cylinder head. So eto na nga mga pare ko yung ating cylinder head. Mapapansin nyo dito na iba rin ang kanyang itsura sa iba pang China na makina. So parehas lang pare ko yung kanyang working principle, ganun pa rin yung intake valve, exhaust valve pag sinasabi nating 4 stroke. Pinagkaiba lang dito yung kanyang disenyo ng pagkakagawa at pagkakadesign ng ating mga cylinder head. At dahil panibagong makina itong ating Weichai mga parikoy is kailangan nating i-familiarize dito lahat ng system. So una nating pag-usapan yung ating fuel oil system mga parikoy. So yung ating fuel oil nanggagaling sa ating service tank. So meron tayong fuel line dito. So may ball valve yan. So paakyat na dito yung ating fuel mga parikoy sa ating feed pump. So yung feed pump ginagamit yan sa pagbi-bleeding yung ating mga fuel injection pump. So yung diesel papasok na yan sa ating fuel oil filter. So dito duplex yan, depende yan, pwedeng linisan bawat filter. So after sa filter papasok na sa ating fuel injection pump. So ayan, inline yan mga parekoy. So yung ating fuel injection pump naman yung nagbibigay ng pressure, depende sa firing order ng ating makina, paakyat sa ating high pressure fuel line, papasok sa ating fuel injector, at siya na nga yung magpapasabog mga parekoy doon sa loob ng ating mga combustion chamber. So gaya ng sinasabi ko, 6 na high pressure fuel line, indication yan na 6 cylinder yung ating mga makina. So next na pag-uusapan mga pare ko is yung ating fresh water cooling system or yung ating closed loop cooling system. So ito yung jacket water cooling mga pare ko. So galing sa bomba papasok yung ating fresh water sa loob ng ating engine block. So pag sinasabing engine block mga pare ko, ito yung kabuuan na body ng ating makina. So sa loob niyan meron yung ating cylinder liner. So sa gilid ng cylinder liner doon mga paikot-ikot mga pare ko yung ating jacket water cooling. So patapos na palamigin yung ating engine block, aakyat na siya dito mga pare ko sa ating cylinder head. At ganoon na nga, palalamigin niya yung ating cylinder head mga pare ko, at aakyat na ngayon yung ating jacket water, papunta na yan doon sa ating mga heat exchanger or yung ating mga coolers. So ayan mga pare ko, shell and tube type heat exchanger na pinapalamig naman ng ating seawater cooling system or yung ating seawater as open loop cooling system. At eto na nga mga pare ko, seawater cooling system. So galing sa ating sea chest, suction yan sa ating centrifugal pump. Mayroon tayong angle valve mga pare ko, papunta na yan, papasok doon sa ating mga coolers. So kung mapapansin nyo mga pare ko, sa gilid ng ating engine block meron tayong separate dito na primary cooling mismo sa ating engine block mga pare ko, dahil yan para mas maibsan mga pare ko yung init ng ating jacket water cooling system. So dyan mo makikita mga pare ko, may sarili siyang shell and tube type na heat exchanger, built in yan sa loob ng ating makina. So ganito yung kanyang piping system mga pare ko, sea chest. So ayan yung ating angle valve na sinasabi ko. So built drive din yan mga pare ko, yung kanyang centrifugal pump dito. So ayan yung ating centrifugal pump. So magbubomba ng seawater sa loob ng ating primary cooling sa loob ng ating engine block. So ayan, papalamigin niya dito mga pare ko yung ating fresh water. So ang outboard niya naman
is dediretso na yan mga parikoy. So ito yung outboard niya, so sa ilalim. So yung outboard nito is dediretso ng papalamig mga parikoy sa ating intercooler. So yung intercooler naman, so yan yung receiver mga parikoy ng ating compressed air galing sa ating turbocharger. So ayan, papalamigin niya yan bago ipasok sa ating intake manifold. So pagkatapos magpalamig ng ating seawater sa ating intercooler mga parikoy, is papalamigin niya naman dito yung lubrication sa loob ng ating mga transmission. So pagkatapos niyan mga parikoy, is lalabas na yan sa outboard ng ating mga barko. So next na pag-uusapan natin mga parikoy is yung ating lubricating oil system. So galing yung langis sa ating sump tank or yung ating crankcase. Merong pipe dyan mga parikoy na driven ng ating oil pump na magbibigay ng pressure mga parikoy. Paakyat yan doon sa ating lube oil cooler, lube oil filter, tsaka yan papasok mga parikoy doon sa ating mga moving parts, metal moving parts sa loob ng ating makina para makapagbigay siya ng lubrication. Gaya na lang sa ating mga main bearing, sa ating piston ring, mga ating rocker arm, para makapagbigay siya ng lubrication mga parikoy upang maiwasan natin yung ating wear and tear sa lahat ng moving parts na kailangan ng lubrication sa loob ng ating makina. So dito mga parikoy, isa na rin ginagamit ng ating makina is yung cooling ng ating turbocharger para maiwasan yung pag-overheat ng ating turbocharger. So pagkatapos na mag-circulate, mag-lubricate ng ating moving parts, is babalik na ulit siya mga parikoy doon sa ating sump tank or ating crankcase. At dahil 4-stroke yung ating makina parikoy, malamang sa malamang nariyan yung ating intake valve at saka exhaust valve. Kung kaya naroon sa ating 4 na stroke yung ating intake, compression, power, exhaust. So nariyan mga parikoy ang dalawang gamit ng ating makina. So yung ating intake valve, nagbubukas siya sa kanyang intake stroke lamang. At saka yung ating exhaust valve is nagbubukas lang siya sa kanyang exhaust stroke. So bakit nga ba ganito mga parikoy? So gaya ng sinasabi ko, intake, kapag ka nag-i-intake dito yung ating makina, nagbubukas yung ating intake valve para makapasok yung ating compressed air galing sa ating intake manifold. So pagkatapos ng ating intake stroke, magsasarado yung ating intake valve para magkaroon ng maximum compression ng hangin. So pagkatapos ng compression, magbubugan ng diesel mga parikoy sa top dead center nito at saka masusunog, magkakaroon ng chain reaction mga parikoy dahil nga nabuo na dito yung ating fire triangle. Nariyan na yung air galing sa ating intake stroke, yung ating heat dahil na-compress yung hangin sa ating compression stroke, at saka pagbuga ng ating atomized diesel mga parikoy, yan yung ating fuel. So nabuo na dito yung ating fire triangle. So magkakaroon na ng ating power stroke. So pagkatapos ng power stroke mga parikoy, yung ating piston na sa bottom dead center na. So mag-i-exhaust na dahil usok na yung resulta sa ating fire triangle. So magbubukas na mga parikoy yung ating exhaust valve para mapag-akyat ulit ng piston mga parikoy, is mailabas na dito yung ating mga exhaust gases resulta ng ating chemical reaction ng ating fire triangle sa loob ng ating mga combustion chamber. So let us say mga parikoy, tapos na nating makuhaan ng tappet clearance or maritime ulit yung ating rocker arm at saka yung ating mga barbula. So kailangan nating i-testing dito, patakbuhin yung ating makina para makita natin kung swabe ba yung ating ginagawa at swabe yung takbo at andar ng ating mga makina. So ayan mga parikoy, papaandarin na dito yung ating Weichai na makina. So syempre pagkatapos nating malaman mga parikoy na tama naman yung ating timing na ginawa sa ating makina, is kailangan nating i-bleeding or i-bleed dito mga parikoy yung ating mga fuel injector kapag ka napansin natin na meron tayong mga knocking na napapansin sa loob ng andar ng ating makina. So posible lang yan mga parikoy, nagkakaroon ng misfire sa loob or yung ating mga fuel injector is hindi na sa tama na calibration. Magkakaroon na yan ng misfire sa loob mga parikoy at magre-resulta yan sa pagnanaking ng ating mga makina. So pag check nyan mga parikoy, nilalabas yung pressure or nagkakaroon ng bleeding ng ating mga fuel oil sa ating fuel injector at saka sa high pressure fuel line para mapansin natin kung meron bang binubugang crudo or pressure yung ating injection pump sa loob ng ating mga fuel injector. So ayan mga parikoy, kapag ka na-andar na yung ating makina, pwede natin i-check isa-isa yung pressure ng ating high pressure fuel line papunta sa ating fuel injector.
So kapag may napansin tayo mga parikoy dito na walang pressure is kailangan ng palitan dito mga parikoy yung ating mga fuel injector or papalitan na ng bagong calibrate na mga fuel injector or fuel injection valve. So maraming salamat sa panonood nyo mga parikoy, naway marami kayong natutunan sa ating Weichai na makina kahit ito ay refamiliarization lang mga parikoy. At least na ipakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng mga Weichai na China na makina compare sa ating mga Zibo na makina na China rin. So salamat sa inyong panonood mga parikoy, God bless sa inyo, and as always lagi kayong mag-subscribe at mag-comment sa ating mga comment section kung ano pa ang dapat na bagay na ating pag-usapan sa ating mga susunod na video. So salamat sa inyo parikoy, at as always, peace.